Tayo po ay magpapatuloy sa ating Sermon on the Mount, the series, at tayo po ay nasa Matthew chapter 5. Ang mga sinabi ng Panginoon dito sa Sermon on the Mount, no, dito sa bundok na ito ay, of course, kapag binasa niyo ang Matthew 5, 6, and 7, Matthew chapters 5, 6, 7, sa loob ng 10 minuto tapos, 10 minutos kaya niyang tapusin yun. Hindi ako naniniwala na 10 minutos lang nagsermon ng Panginoon. Sa madaling sabi, ang sinasabi ko, ito ay edited version. Hindi ito yung talagang actual na sermon. Hindi ito yung maaaring may mga ilustrasyon pang sinabi ng Panginoon. Meron pang ibang bagay na sinabi ang Panginoon na hindi binanggit ng mga manunulat ni Matthew at saka ni Lucas. Si Lucas meron din siya, di ba, na binanggit tungkol dito sa Sermon on the Mount. So, bagamat ito ang katotohanan, ito ang mga sinabi ng Panginoon, pero hindi ito yung kumpletong nabanggit ng Panginoon. Kaya, dapat din natin maunawaan na yung mga paragraph breaks dyan, no? Yung mga paghihiwalay ng mga paragraph, ay maaring hindi tama. Maaring sila ay magkakadikit, magkakasama, at yung diwa ay maaring magkakahiwalay naman. Pero dapat nating unawaan ito kung papaano ang Panginoon ay nagsasalita sa mga Hudyo at sa background noon ay meron siyang itinutuwid. At ang kanyang itinutuwid ay yung pananaw at pagtuturo o katuruan ng mga Pariseyo. At nabanggit na natin yan paulit-ulit, no? Na ang mga Pariseyo ay ganito ang kanilang paniniwala, subalit nais ng Panginoon na ilagay sa orihinal na kalagayan ang kautusan ni Moises. Ganun din dito sa ating tatalakayan ngayon. Bagamat babagitin ko ang ilan pa tungkol sa pagkagalit at pagkatapos ay tutuloy tayo doon sa pangangalo niya sa puso. So ito yung ating pangalawang bahagi sa ating But I Say to You na paksa, no, sa ilalim ng ating serye na The Sermon on the Mount. So ito yung part 2 ng But I Say to You o ngunit sinasabi ko sa inyo. But I say to you, part 2. So basahin natin yung Matthew chapter 5 verses 21 hanggang 30. At babasahin ko sa Filipino Standard Version, pero sa text minsan ginagamit ko ang Magandang Balita Biblia. Sabi, narinig ninyong sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag kang papatay at sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay pananagutin sa Sanhedrin at sino mang magsabi, ulol ka, ay mananagot sa impyernong nagliliyab sa apoy. Kaya kung mag-aalay ka ng iyong handog sa dambana at doon ay naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo ang iyong handog sa harap ng dambana at umalis ka. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at pagkatapos ay bumalik ka at ialay mo ang iyong handog. Agad kang makipagkasundo sa naghablas sa iyo habang papunta pa lamang kayo sa hukuman. Kung hindi ay ibibigay ka niya sa hukom at ibibigay ka ng hukom sa bantay at ikaw ay masasadlak sa bilangguan. Tinitiyak ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggang hindi mo na ibabayad ang kahuli-hulihan mong bariya. Verse 27, narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalo niya. Ngunit ako ang nagsasabi sa inyo na ang bawat tumitingin sa babae ng may mahalay na pagnanasa ay nagkasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Kung nagiging sanhi ng iyong pagkakasala ang iyong mata o kanang mata, dukutin mo ito at itapon sapagkat mas mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa maitapon ang iyong buong katawan sa impyerno. At kung nagiging sanhi ng iyong pagkakasala ang iyong kanang kamay, putulin mo ito at itapon, sapagkat mas mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang iyong buong katawan ay mapunta sa impyerno. Tayo ay sumandaling dumulog sa Diyos. Panginoon, salamat ng marami sa kabutihan mo sa amin. You are always good to us, Lord. Walang question doon, Panginoon. Napakabuti mo lagi sa amin. At pinupuri ka namin, pinapasalamatan, niluluwalhati ka namin dahil sa pagiging mabuti mo sa amin. And we always rely on your goodness.
Lord. Maraming salamat sa iyong kabutihan. At sa umagang ito, dalangin namin na nawa ang iyong kaharian ay dumating hindi lamang sa daigdig na ito, kundi maging sa iglesyang ito at sa puso ng bawat isang naririto, Panginoon. Na ang iyong kalooban ang laging nasusunod. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bago tayo magpatuloy, nais ko munang ipakita sa inyo yung video na ito na nasa news, no? Nasa balita sa 24 oras ng isang araw. At ito yung pamamaril sa isang nagbibisikleta. So panoorin niyo muna yung video at pagkatapos dadagdagan natin yung ating tinalakay tungkol sa galit. So ito yung video. Guilty ang naging hatol sa lalaking nahuli kam na pumatay sa nakaalitan niyang siklista sa Quiapo sa Maynila. Ang sentensya sa kanya, kulong ng hanggang 40 taon at lagpas 1 milyong pisong danyos sa pamilya ng biktima. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ito ang nakagigimbal na tagpong nakuhanan ng CCTV sa Quiapo, Maynila noong July 2016. Ang suspect na si Von Martin Tanto, kuhang-kuha ng barilin ng ilang beses ang siklistang si Mark Vincent Garalde na kanyang nakaalitan sa daan. Dead on the spot ang biktima. 3 taon makalipas, nakamit ng pamilya ni Garalde ang inaasam nilang hustisya. Nahatulang guilty beyond reasonable doubt si Tanto para sa kasong murder. Sa desisyon ni Judge Buenaventura Albert Tenorio Jr. ng Manila RTC Branch 14, reklusyon perpetua ang parusa kay Tanto. Pinagbayad din siya ng nasa 1.3 million pesos na danyo sa pamilya ni Garalde. Dumalo sa promulgation ang nanay at ang misis ni Garalde kasama ang mga taga-VACC. Yung prayers ko nasagot. Yung mga next impossible nangyari. Salamat din po nagkaroon ng justice kasi para hindi tularan. At sana maging leksyon din sa iba na hindi lahat ng bagay nakukuha sa init ng ulo. Isa lamang ang bagay na yan, o ang pagpatay sa mga ibinubunga ng galit. Maaring sabihin ninyo na kapag kayo ay nagalit, hindi nyo naman nais manakit. Maaring sa isip nyo, kapag kayo ay nagagalit, hindi nyo nais pumatay. But the default of man's anger, the default nature of man's anger is to harm. Is to harm. Ibig sabihin, kung saan naroon ng isang taong nagagalit, naroon ang intensyon na manakit. Hindi po pwedeng alisin yun. Yung taong pag naroon ng isang taong talagang galit, naroon ang intensyon na manakit. Sapagkat yun ang nature, yun ang diwa ng pagkagalit, yung manakit. Kaya nga kapag merong isang tao na talagang galit sa inyo, kahit pa paano nakakaramdam na kayo ng pananakit. Sapagkat yun ang diwa ng galit, ang manakit. At ang galit ay hindi kailanman nauuwi sa maganda. Ano ba ang maaaring ibunga ng galit na siyang kinamumuhian ng Diyos? Meron nang binanggit ng Panginoon. Una, pag-iinsulto. Pangalawa, pagbumura. Pagpatay. Yan. Merong isang tao na pag nagalit, no? Talagang lagi na handong kasama yung pang-iinsulto niya sa kapwa niya. Nagalit siya minsan sa isang judge. Sabi niya, minura niya muna pagkatapos sinabi niya, kaya hanggang dyan ka na lang eh. Nung minsan naman, isang senador, nagalit siya sa isang senador, sabi niya, itong babanggitin yung pangalan ng senador, yung utak niya natutunaw na pupunta sa tiyan. Yung mga ganun pang-insulto. Yun ang bunga ng galit. Pang-insulto, pagmumura, pagpatay, pagkasira ng relasyon, pag-aaway, pag-iisip ng hindi maganda, pagbabalak na pumatay, pagiging bayolente, pagkakulong, syempre, nauwi yun doon. Sa sarili mo naman, kung ikaw ay talagang isang taong magagalitin, maaari kang atakihin sa puso, tumaas ang iyong alta presyon,
O ikaw ay magkaroon ng stroke, at iba pang karamdaman. So yan ang mga binubunga. At marami pang iba na binubungang hindi maganda ang galit. While the intention of anger is to harm the object of your anger, halimbawa, no? While the intention of anger is to harm the object of your anger, love, on the other hand, is to will the good of the object of your love. Habang ang intensyon ng pagkagalit ay ang saktan mo ang taong puntirya ng iyong galit, ang pag-ibig sa kabilang dako ay ang loobin o ibigay ang kabutihan ng taong iniibig. Yun ang pagkakaiba nila. No? Ang galit, ang intensyon ay manakit. Ang pag-ibig, ang intensyon niya ay gawa ng mabuti ang kanyang iniibig. Ngayon, sa pagsamba natin sa Diyos, ito ay isang gawain na udyok ng pag-ibig. We worship God because we love God. No? Worship without love is an act of idolatry. Yung pagsamba sa Diyos na walang pag-ibig ay pagsamba sa Diyos-Diyusan. Dahil yun ay isang pagsamba na hindi maaaring ialay sa Diyos. Isang pagsamba na hindi para sa Diyos sapagkat ang pagsamba na karapat-dapat sa Diyos ay pagsamba na may pag-ibig. Kaya kung merong kang nasaktan dahil ikaw ay nagalit, nasaktan mo yung kalooban ng kapwa mo, kapatid mo sa iglesia, halimbawa. Maring hindi lang kalooban, maging physical, nasaktan mo rin siya. Dahil sa iyong galit, makipag-ayos ka muna bago ka sumamba sa Diyos. Kaya nga doon sa verse 20, sa 23, ganun ang sabi ni Jesus, di ba? Ang sabi niya, kaya't kung mag-aalay ka ng iyong handog sa dambana, at naalala mo, doon ay naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap. Iwan mo ang iyong handog sa harap ng dambana at umalis ka. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at pagkatapos ay bumalik ka at ialay mo ang iyong handog. So yun ang sabi ng Panginoon. Sapagkat noong panahon na yun, ang mga Hudyo, ang pagsamba nila sa Diyos ay sa pamamagitan ng pag-aalay ng handog. Tayo ngayon ay praise and worship at saka yung gathering natin pag Sunday, yan ang pagsamba natin sa Diyos. Sila noon, nag-aalay sila bilang pagsamba. Kaya, ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay mag-aalay, iwan ng iyong handog sa dambana, iwan mo muna yan, sapagkat kung naalala mo na may galit sa iyo, may sama ng loob sa iyong isang mong kapatid, mas makabubuti na iwan mo muna yan at umalis ka, makipagkasundo ka muna, at pagkatapos bumalik ka at tsaka mo iaalay ang iyong handog. Tsaka ka sumamba. Ganun din sa ganung paraan, bago ka sumamba sa Diyos, o kung ikaw ay nasa loob ng church, ng linggo, naalala mo na mayroong sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid dahil nasaktan mo ang kalooban niya dahil sa iyong galit nung kahapon o nung makalawa, o kaya nasaktan mo siya dahil sa iyong galit, nakipagkasundo ka muna. O kahit anong klase ng pangyayari na nagdulot ng sama ng loob sa iyo, makipagkasundo ka muna. Kasi pag hinayaan yung galit, nawawala yung pag-ibig. Sapagkat ang galit, sabi ko nga, the default nature of man's anger is to harm. Walang pag-ibig doon. Pero ang pagsamba sa Diyos ay udyok ng pag-ibig. Kaya hindi pwedeng pagsamahin yun. Hindi ka pwedeng sumamba sa Diyos. Hindi maging katanggap-tanggap ang pagsamba mo sa Diyos. Ibig kong sabihin, kung meron kang sama ng loob, o kaya alam mo na mayroong tao na mayroong sama ng loob sa iyo. There is no true worship when there is an unreconciled relationship between Christians. Walang totoong pagsamba kapag mayroong sirang kaugnayan sa pagitan ng bawat sa pagitan ng mga mananampalataya. Kaya kinakailangan na ayusin muna yun. Pero ang problema ito hindi yung turo ng Panginoon. Hindi nakasulat sa Biblia. Ang problema natin, tayo mismo. Nagagawa nating pumunta sa church, nagagawa nating umawit, kahit na may kagalit tayo o meron taong may sama ng loob sa atin.
Anong klaseng tao tayo? Ha? Ba't natin nagagawa yun? Samantala, itinuro ng Panginoon na hindi pwede. Dapat wag. Huwag gagawin. Salit, makipagkasundo ka muna, tsaka kasumamba. Yun ang requirement ni Jesus eh. Kung tayo ay follower ni Christ, no, dapat ginagawa natin yun. We reconcile our broken relationship first bago tayo sumamba. Ngayon, totoo na minsan makikipag-reconcile tayo pero ayaw nung kabilang parte. Hindi natin kasalanan yun. Hindi natin problema yun. We offer our reconciliation, yung pakikipagkasundo, pero tinanggihan, hindi natin problema yun. Minsan naman, sinasabi na, hinihintay ko lang naman na mauna siya eh. Pero alam ninyo, hindi dapat maghintayan ang mga Kristyano pagdating sa pakikipagkasundo o sa pakikipag-ayos. Hindi dapat maghintayan. Sabi ni Kristo, kung naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Alam niyo, kapag mayroong sama ng loob sa iyo ang isang tao, hindi pwedeng hindi mo maaalala yun. Alam mo, may sama siya ng loob, may sama siya ng loob sa iyo, nakalimutan mo na may sama siya ng loob sa iyo. Hindi mo makakalimutan yun. Kung maalala mo, harapin mo muna yung tao ngayon, makipag-reconcile ka sa kanya, at saka ka humarap sa Diyos para sumamba. Ulitin ko, kung ayaw na makipag-reconcile, kung tinatanggihan niya, kung nagkaroon siya ng pride, sa kabilang banda, minsan nangyayari yun, nagkakaroon ng pride yung kabilang parte, hindi mo nakasalanan yun. Basta ikaw, ginawa mo yung bahagi mo, na lumapit ka sa kanya at inaayos mo siya. Pag ganun ang nangyari, malaya kang makakasamba sa kanya. Sa kanyang bahagi, problema niya yun. Hindi natin alam kung paano siya sasamba sa Diyos ng ganun. At ang sinasabi dito ay Kristyano, dalawang Kristyano. O mga Kristyano na mayroong broken relationship, may samaan ng loob, may alitan. Kaya, wag nang hintayin na kung sino yung mauna. Ang pagpapakumbaba ay hindi naghihintay kung sino ang dapat maunang makipag-ayos. If you know that you need to do something, go and do it. No? Kung alam mo na meron kang dapat gawin, humayo ka at gawin mo yun. Then sabi ni Lord, kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa Kanya bago makarating sa hukuman ang inyong kaso. Kung hindi ay dadalhin ka niya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Halimbawa, dahil sa sobrang galit mo, nakagawa ka o you committed oral defamation. Nakapagsalita ka ng hindi maganda sa kapwa mo, sinabi mo sa mga taong naroon sa paligid, ang tungkol doon sa tao na yun, sinabi mo tungkol sa kanya na ang taong to, si Juan ay siraulo, bobo, abnormal, ang pamilya niya ay mayroong tililing, halimbawa, ganun, bla bla bla, lahat ng pangit. Yung bang slander, no? Tinatawag. Ngayon, after a few days, nakatanggap ka ng summon mula sa korte o tinawag ka ng korte, pinatatawag ka sa korte dahil doon sa bagay hinabla ka, ibig sabihin, hinabla ka noong taong nakagalit mo. Kakasuhan ka ng oral defamation. Ang sabi ni Lord, kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa Kanya bago makarating sa hukuman ang iyong kaso. Kung hindi, ay dadalhin ka niya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. So yung galit, maaaring mauwi doon sa pagkakulong mo dahil sa ginawa mo. Pero, merong wisdom sa pagpapakumbaba at sa pakikipagkasundo. Merong wisdom doon. Hindi garantiya na kapag ikaw ay nakipagkasundo, hindi itutuloy yung kaso. Pero may wisdom doon. Mas malamang ma-absuelto yun kasi hindi naman malalang kaso yun eh. Yun ay, oral defamation, di ba? Nasabi yung mga bagay na yun, pwede namang talagang taos-pusong magpakumbaba ka at ayusin mo yung kapwa mo na yun para hindi ka na
mahatulan sa korte o hindi ka na mapunta sa korte, hindi na umabot sa korte yung kaso. May wisdom doon. At ito yung sinasabi ng Panginoon, may payo ang Panginoon sa ganong pangyayari. So, dito sa dalawang kasong ito, naalala mo na may sama ng loob sa'yo, ang iyong kapatid, at pagkatapos, eto, may nais na maghabla sa'yo. Ang sinasabi ng Panginoon, ang pinakamagandang solusyon dyan, ang pinakamagandang reaction dyan, o ang pinakamagandang aksyon dito ay pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba at pakikipag-ayos sa kanila. Sapagkat yun ang nagbibigay sa iyo ng kalayaan. Sapagkat pag ikaw ay may galit at meron ding galit sa iyo, parang nakakulong ka na. Ha? Parang ikaw ay nasa bilangguan na. Pero wag nang paabutin doon sa literal na bilangguan. Pagpakumbaba at makipag-ayos. Ngayon, kung ikaw ay isang taong hambog, ikaw ay isang Kristiyanong hambog, halimbawa, doon sa nagalit ka lalo, doon sa ginawa niyang paghahabla sa'yo, umalma ka, hindi ka nakipag-ayos, hindi ka nakipagkasundo, siyempre lalala yun, di ba? Lalala yung problema. Pero bilang Kristiyano, hindi dapat ganun eh. Kung ikaw ay Kristiyano, sabi ni Lord, imbis na gano'n ang maging attitude mo, sa nag-aakusa sa'yo, makipag-ayos ka sa Kanya o sa kanila. Mas mabuti yun. Kung may ganong pangyayari man, na mayroong ganong mangyayari, o ganong pangyayari na magaganap sa hinaharap, umaasa ako na hindi Kristiyano yung involved. Huwag naman sanang Kristiyano yung involved. No? Ito mga Hudyo yung sinasabihan ng Panginoon. Pero sa mga Kristiyano, hindi dapat umabot doon sa ganun eh. Kasi nahandyan lagi yung pagpapakumbaba at magagawa natin yun. Kung hindi mo kaya magpakumbaba, malamang may problema sa iyong kaugnayan kay Kristo. Maaaring hindi ka pa bubuhay. Hindi ka pa talaga Kristiyano. Yun ang judgment ko doon. No? Yun ang pagtansya ko doon. Sapagkat kung ikaw ay Kristiyano, nagalit ka, o sabihin natin, talagang hindi ka pa, nasa training ka pa lang, nasa kingdom training ka pa lang, nadadapa ka pa. No? Nagalit ka, nakapagsabi ka ng hindi maganda, ngayon hinabla ka, doon sa pagkahabla sa'yo, siguro naman magpapakumbaba ka na, hindi mo na paabutin pa na makakulong ka. Ibig sabihin, hindi ka na magmamatigas, hindi ka maghahambog. Dahil kung magpapakita ka pa rin ng pride at pagiging mayabang, talagang matutuluyan ka. Ang sabi ng Panginoon, tandaan mo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang barya na dapat mong bayaran. Merong mangyayari. Sinasabi ng Panginoon, ang hindi pakikipagkasundo sa kapwa mo ay maaaring mauwi sa iyong pagdurusa balang araw. Tandaan ninyo, yung prinsipyo na yun. Ang hindi mo pagkakasundo sa kapatiran mo o sa kapwa mo ay maaaring magdulot sa iyo ng pagdurusa balang araw o sa takdang panahon. Kahit anong klaseng hindi pagkakaunawaan yan. Kahit anong klaseng pag-aalitan yan. Kahit na hindi yan umaabot sa korte, basta mayroong pag-aalitan, mayroong hindi pagkakasundo, na hindi na iaayos, na hindi nare-reconcile, maaaring yan ay magdulot sa iyo ng pagdurusa sa takdang panahon. Yun lang ang prinsipyo na sinasabi ng Panginoon, na yung hindi pakikipag-ayos ay merong kapalit, merong kabayaran. Sa katunayan, kapag tayo ay sumuway sa panuntunan ni Lord, tiyak yung tayo ang talo. Tiyak yun. Hindi tayo mananalo. At wala tayong himala na maaasahan. Wala tayong himala. Kahit na, halimbawa, hinatulan ka na sa korte, napunta sa ganung sukdulan, at meron ng sentensya sa iyo ang korte, kahit ngayon magngangalingal ka sa Diyos, no? Dahil sa katigasan ng ulo mo, maaaring pagdusahan mo yun. Walang himala. Minsan, ng mga Kristiyano, baluktot ang pagkaunawa sa grace. Sa ganung pangyayari, tatanungin pa nila ang Lord, Lord, nasaan ang grace mo?
That's a stupid way of understanding grace. Pinagbigyan ka na ng una, sinabihan ka na makipag-ayos ka, magpakumbaba ka, pero ang pinairal mo ay yung pagiging hambog mo, pagiging mayabang mo, ang pride mo, tapos ngayon tatanungin mo, Lord, nasaan ang grace mo? That's a stupid way of understanding grace. Hindi ganun kumikilos ang grace ni Lord. Tandaan niyo yun. Ngayon, sa verse 27 hanggang 28, ang sabi ni Lord, narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalo niya. Ito ay nasa kautusan. Ha? Itong utos. Ha? Itong ikapitong utos. Doon sa 10 Commandments, 10 utos. Huwag kang mangangalo niya. Ngunit, sa verse 28, ngunit ako ang nagsasabi sa inyo na ang bawat tumitingin sa babae ng may mahalay na pagnanasa ay nagkasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Yung utos na huwag kang mangangalo niya, nasa 10 Commandments yun. Okay? Tama yun. Binigay ng Diyos yun eh. Ang mali ay ang pagkaunawa ng mga eskriba at pariseo at yung kanilang itinuturo. Sapagkat ang concern ng mga pariseo ay yung gawin lamang ang nasa letra. No? Isundin yung nasa letra, nasa kautusan. Ibig sabihin, hanggat hindi sila aktual na nangangalo niya o nakikipagtalik sa asawa ng may asawa, sila ay matuwid. Ha? Tandaan nyo, yun ang kanilang concern. Hanggat hindi sila gumagawa ng aktual, sila ay matuwid kahit na sa puso nila, binoboso nila yung asawa ng may asawa, kahit sa puso nila, ay talagang ninanasa nila ng mahalay yung asawa ng may asawa, hanggat hindi sila aktual na nakikipagtalik doon, matuwid sila. Yun ang kanilang paniniwala at yun ang kanilang itinuturo sa mga tao. At yun ang itinutuwid ng Panginoon. Yun ang pagiging matuwid ng pariseo. Na kahit na sila ay nag-entertain at talagang masisiyahan silang iniisip nila sa kanilang isipan ang kahalayan tungkol doon sa isang babae, o kaya binubusuhan nga nila, okay lang sa kanila yon, walang problema, matuwid pa rin ang feeling nila basta hindi sila aktual na nakikipagtalik sa asawa ng may asawa. Yun ang pagiging matuwid ng mga pariseo. Pero sabi nga ni Lord, di ba sa Matthew 5:20, maliban na lamang na ang inyong pagiging matuwid ay lampasan ang pagiging matuwid ng mga pariseo at eskriba, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sapagkat ang Panginoon, ang katuwiran niya ay hindi katulad ng sa mga pariseo at eskriba, na hanggat hindi aktual na gumagawa nun, hindi sila nagkakasala. Sa Panginoon, ang sabi niya, ngunit ako ang nagsasabi sa inyo na ang bawat tumitingin sa babae ng may mahalay na pagnanasa ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Kung natatandaan nyo, na binanggit natin na ang isang magnanakaw ay hindi lamang yung kumukuha ng gamit ng kanyang kapwa. Ang isang magnanakaw din ay yung taong kukuha ng gamit ng kanyang kapwa kapag mayroong pagkakataon. Ibig sabihin, nasa puso niya ang pagnanakaw. Ganon din naman sa pangangalo niya. Ang pangangalo niya ay hindi lamang ang aktual na pakikipagtalik ng isang lalaki sa isang hindi niya asawa, o ng isang babae sa hindi niya asawa, kundi ang pagkagusto niyang makadama ng mahalay na pakiramdam sa pamamagitan ng isang babae o lalaking hindi niya asawa. Ulitin ko yun. Ang pangangalo niya sa puso ay hindi lamang ang aktual na pakikipagtalik ng isang lalaki sa isang hindi niya asawa o isang babae sa hindi niya asawa, kundi ang pagkagusto niyang makadama ng mahalay na pakiramdam sa pamamagitan ng isang babae o lalaking hindi niya asawa. Yun ang pangangalo niya na sinasabi ng kautusan. Hindi lamang yung aktual, kundi yung meron kang gusto o pagkagusto na madama
yung mahalay na pakiramdam sa pamamagitan ng isang babae o isang lalaki na hindi mo asawa. Pero gusto kong linawin ito, dahil merong nagkakamali sa pagkaunawa ng adultery in the heart o pangangalan niya sa puso. Gusto kong linawin ito. Hindi basta nagkaroon ng pagnanasa o desire sa opposite sex ay kasalanan na. Hindi yun ang adultery in the heart. Ang pagkakaroon ng sexual attraction or sexual desire sa opposite sex ay normal. Hindi kasalanan. Normal lang yun sapagkat tayo ay nilalang ng Diyos. Normal yun kung kayo normal na tao. Dahil tayo ay nilalang ng Diyos. Nilalang tayo ng Diyos na mayroong sexual desire. Siya ang naglagay sa atin noon. Ngayon, kung tayo nilalang ng Diyos na mayroon tayong sexual desire at nariyan sa atin yan, ano ang object ng ating sexual desire? Sino ang object ng ating sexual desire? Kanino tayo dapat magkaroon ng pagnanasang sexual? Sa poste ng Meralco? Sa pader? Sa puno ng nyog? Hindi doon, di ba? Siyempre sa opposite sex. Yun ang normal. Sapagkat nilagay ng Diyos sa atin yung sexual desire na yun. So, pag meron kang desire na sexual, yun ay normal lang. Kaya kung halimbawa, naglalakad ka sa isang kalye at nakakita ka ng isang sexy o kaya macho at biglang nakaramdam ka ng kakaibang pakiramdam, nagkaroon ka ng desire or attraction, halimbawa, doon sa tao na yun, normal lang yun. Normal lang na magkaroon ka ng ganun. Hindi kasalanan yun. O sabihin natin, hindi pa pumapasok ang kasalanan doon. Hindi pa yun ang kasalanan. Ngayon, saan papasok ang kasalanan sa ganitong senaryo? Ang kasalanan ay papasok kapag hinayaan mo yung desire na yun na manatili sa iyong puso, sa iyong isipan, at pagkatapos ay nagpasya ka. Nagpasya ka na mag-isip o kaya ay pagbigyan ang desire mo, mag-isip ka ng kahalayan doon, tungkol doon sa babaeng yun o lalaking yun. So ulitin ko, ang kasalanan ay pumapasok o magiging kasalanan lamang yun kapag hinayaan mo ang desire na naramdaman mo na manatili sa iyong puso at isipan, pagkatapos ay nagpasya ka na mag-isip ng kahalayan doon sa talagang yun, babae man o lalaki. So, yun doon pumapasok ang kasalanan. Sa puntong yun, you are now cultivating, pinayayabong mo na, you are cultivating lust in your heart. Pinayayabong mo yung hilig na yun, yung desire na yun sa iyong puso. At mararamdaman mo yan, napatungo ka doon. Mararamdaman ka, napatungo ka roon kapag nais mong tingnan siya uli ng pangalawang beses, pangatlong beses, pangapat na beses, bla bla bla. Alam mo na, patungo ka na roon sa pagkatukso kapag tinignan mo uli siya ng 2, 3, alam mo na iiba na yung biglang nadama mo, biglang pumasok sa iyong isipan, papunta na doon sa tukso kapag inulit-ulit mo yung pagtingin. Dahil gusto mo nang ma-feel yung desire na yun. Kumbaga, you are now desiring the desire. Gusto mong ma-feel, gusto mong maramdaman yung ganung pakiramdam. Ayun ay kasalanan. Pag ganun ang nangyari. Pag ginusto mo na, pag ginusto mo nang madama yung ganung pakiramdam na nagkakaroon ka ng, ng mahalay na pagnanasa doon sa tao na yun. Tingnan niyo yung, pansinin niyo yung pagkakasabi sa ilang English translation. At ito yung tamang salin ng verse 28.
Sabi doon sa English Standard Version, "But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent, with lustful intent has already committed adultery with her in his heart." Sa New King James Version, ang sabi, "But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her, has already committed adultery with her in his heart." Doon sa Berean literal Bible, ang sabi, "But I say to you that everyone looking upon a woman in order to lust after her has already has committed adultery with her in his heart." Anong sinasabi dito? Mahirap tagalugin yung mga translation na ito, no? Pero ang sinasabi dito, deliberate o sinasadya mong tingnan ang babae o lalaking iyon para magkaroon ka ng pakiramdam na mahalay sa kanya. Uulitin ko yon. Ang sinasabi ng mga talata na yan, yung pagkakasali na yan, ay sadya mong tinitingnan ang babae o lalaking iyon para magkaroon ka ng pakiramdam na mahalay sa kanya. Pakiramdam na mahalay doon sa taong ngayon. Meron kang intent to lust. To lust for that person. In order to lust for that person. Merong 3 stage bago magkasala ng adultery in the heart. Bago magkasala ng pangangalan niya sa puso, merong 3 stage o 3 antas. Una, yung thought of sin. Naisip mo, nasa sa isipan mo. Halimbawa, naglalakad ka nga, at biglang merong isang sexy o macho dyan, no? Biglang nasagi sa isipan mo ang desire para sa kanya. So, hindi pa kasalanan yon. Ngayon, ang susunod na antas ay, o yung stage ay yung inclination to sin. Natutokso ka na gusto mong tingnan siya ulit, no? At pagkatapos ay yung susunod pa ron. So, natutokso ka. Hindi pa rin kasalanan. Ang tukso ay hindi kasalanan. Alam natin yon. Temptation is not a sin. Hindi pa yun ang kasalanan. At pangatlo, na stage, ito na yon. Ito na yung adultery in the heart. Yung readiness to sin. Nagpasya ka. Nagpasya ka ngayon, natingnan siya ulit, at yun ay paglaruin sa iyong isipan. Yung mahalay na pagnanasa sa kanya. Nagpasya ka, natingnan siya ulit, at paglaruin yun sa iyong isipan. Ini-entertain mo na sa mind mo, at ikaw ay ini-enjoy mo na yung feel ng lust ng pagnanasa na yun sa iyong puso. Yun ang adultery in the heart. Hindi yung basta nasa isip. Una, naisip mo, nasagi sa isip mo, nadama mo ang sexual desire sa nakita mong babae o lalaki. Pangalawa, yung desire mo ay nadagdagan ng paghila sa'yo na pagbigyan mo ang desire mo. Sa puntong ito, ikaw ay nasa temptation stage. Pero ulitin ko, hindi ka pa nagkakasala sa puntong ito. Pangatlo, nagpasya ka na pagbigyan mo ang temptation. Nag-decide ka, nagpasya ka na pagbigyan ng temptation. You are now ready to sin. Ikaw ay magkakasala na. Gusto mo, nagpasya ka na magkasala. So, hindi porke tumingin sa opposite sex ay nakadama na nagkasala na. O kahit na, halimbawa, sabihin natin, nakadama ka ng desire sa opposite sex ay kasalanan na. Hindi ganun yun. Kasi kung tingin pa lang kasalanan na, tingnan nyo, kung tingin pa lang kasalanan na, unfair yun sa mga babae. Bakit? Bakit unfair? You do note? Unfair yun kasi sa tuwing makikita nila pati pagkakasala sila. Hindi atin lang yan huwag niyo ikakalat. Pag hindi na akong pastor nyo, sige, pwede na ikalat. Hindi, unfair yun kasi napunta ako dun sa unfair. Hindi ko intensyon na yan. Kung tingin pa lang ay kasalanan na,
wala pa yung temptation, kasalanan na. Then, papaano na kung may temptation? Kung natutukso ka na. Di lalong iisipin ng tao, kasalanan yan. Kasi nandun na yung paghila sa kanya. So, yung pagtingin, yung pagkadama ng sexual desire, hindi kasalanan. Pag nakaramdam ka ng paghihila, temptation, hindi pa rin kasalanan yon. Sa una, pwede mo nang iwaksi sa isipan mo. Alisin mo na kaagad sa isipan mo. Huwag mong papansinin. Naglalakad ka, na sa newsstand, nakita ka ng mga magazine na may hubad na babae, napatingin ka, iwaksi mo sa isipan mo, tumuloy ka lang. Huwag mo entertain. Pero pag lagpas mo, maaaring hinihila ka ng iyong laman at gusto mong balikan, temptation yun. Yung pangalawang stage, bagamat meron pang kawala sa temptation, pero pag hindi ka umalis doon, mapanganib ka na. Dahil mauuwi na yun sa pagkakasala. So, ang kasalanan na sinasabi dito, doon sa adultery in the heart, ay yung pangatlo, yung readiness to sin. Na binanggit ko kanina, na yun ang pagkagusto mong makadama ng mahalay na pakiramdam sa pamamagitan ng isang babae o lalaking hindi mo asawa. Ulitin ko. Yun ay ang pagkagusto mong makadama ng mahalay. Kaya mo siya tinitingnan. Kaya mo siya tinitingnan dahil gusto mong makadama ng mahalay na pakiramdam sa pamamagitan ng lalaking yon o ng babaeng yon na hindi mo naman asawa. Yun ang adultery in the heart. Kaya yung pagsabi ng, wow, halimbawa, nasa beach ka, may mga naka-swimsuit, no? Napawaw ka, wow, sexy na. Hindi kasalanan yun. Normal lang yun. Normal lang yung sexual attraction dahil nilalang tayo ng Diyos na meron ganun. Hindi rin ito yung tipong kinalabutan ka dahil sa ganda niya. Hindi yun. Kundi ito yung pagtingin sa isang babae o lalaki na merong mahalay na intensyon. Gusto mong madama yung mahalay na pakiramdam sa pamamagitan ng babae o lalaking yun. Sa madaling sabi, sinasadya mong tingnan. Sinasadya mong tingnan yung babae o lalaking yun para maramdaman mo ang kahalayan sa kanya. Yun ang adultery in the heart. Always remember that sinning involves the will or decision. Sinning always involves the will or the decision of the person. Hanggat wala yung pagpapasya mo, hindi ka nagkakasala. Pero pag nagpasya ka, na sinasadya mo na tingnan siya para ma-feel mo yung pakiramdam ng kahalayan sa kanya, then you are sinning. Yun ang adultery in the heart o pangangalan niya sa puso. Kaya tandaan niyo lagi yun, ang pagkakasala ay laging merong kasamang pagpapasya sa bagay na yan. Ngayon, bakit ko pinapaliwanag ito? Kasi may mga kabataan na feel nila, nagkakasala sila sa tuwing sila ay napapatingin sa katawan ng isang babaeng sexy. At hindi masama na magpa-sexy, no? Hindi masama yun. Huwag lang talagang bulgar. Pero yung ayusin mo yung katawan mo bilang babae, magpaganda ka, i-maintain mo yung katawan mo na maganda. Hindi masama yun. Hindi mo kasalanan yun. Yun ang binigay sa'yo ng Diyos. Pagiging sexually attractive. Ngayon, sa punto naman ng mga lalaki, kung napawaw ka sa kanya, hindi rin kasalanan yun. Huwag mo lang hahayaan ang sarili mo na pumunta doon sa pangalawa na stage, o kahit napunta ka, halimbawa, sa pangalawang stage, huwag mo hayaan mapunta ka doon sa pangatlong stage. Yung ginugusto mo nang tingnan siya para makadama ka ng kahalayan sa kanya. Yun ang adultery in the heart.
So, hindi porke napatingin, napawaw, na-attract, ay kasalanan na. Hindi kasalanan ng mga yun. Huwag nyo lang hayaan na dalhin kayo sa mga susunod pang stage. Kaya sa una pa lang, halimbawa, nakasalubong mo, nakita mo, napawaw ka, tama na, nandun lang. Pasalamat ka sa Lord. Lord, salamat sa sexy na yun. Salamat sa creation mo. Paling mo na isip mo kay Lord para hindi na lumala. Okay lang yun. Tatanggapin ni Lord ang pasalamat niya. Dahil totoo naman siya ang lumalang doon. Ngayon, bakit may mga taong nahihirapan na kumawala sa mahalay na pagnanasa? Bakit mayroong mga taong ganoon? Sapagkat na-cultivate na nila yun eh. Pinagbigyan nila ng pinagbigyan. Napunta sila. Next stage 1 sila. Napunta sa stage 2. Then stage 3. Ngayon, mayroon na namang isang pangyayari. Nakakita uli sila. Stage 1, stage 2. Pumunta uli sila sa stage 3. Pinapakain nila ng pinapakain yun. Yung kanilang pagnanasa na yun. Hanggang sa naging alipin na sila noong pagnanasa na yun. Kasi binusog nila ng binusog eh. Pero hindi, ibig sabihin wala nang kawala roon. Ang good news, merong pag-asa na makakawala doon sapagkat itong mga tinuturuan ng Panginoong ito, hindi sila perfect. Gusto ni Kristo na i-guide sila tungo sa tama. Even yung mga Pariseo, kung sila ay sumunod lamang sa aral at sa kalooban ng Diyos, sa layunin ng Diyos sa kanila, sana nakakawala sila doon sa kanilang maling kalagayan sa buhay. Ganon din tayo na kung kayo ay nasa ganitong kalagayan na kayo ay alipin ng kahalayan, mayroong pag-asa. Yun ang good news dito. May pag-asa. Sapagkat mayroong kingdom training na yun ang tutulong sa inyo para makakawala sa bagay na yan. Sanayin yung sarili nyo. Subukan ninyo. Sa oras na kayo ay makadama ng anumang hindi maganda, iwaksin nyo. Pasalamat kayo sa Diyos. Ipaling nyo agad ang isipan nyo sa Diyos. I-train nyo yung sarili nyo sa ganon. At magiging malakas, magiging matibay ang inyong pagpapasya na iwaksi sa isipan at ipaling ang isipan sa Diyos kung kayo ay laging dumudulog sa presensya ng Diyos. Nakikipag-isa sa Panginoon. Mas lalong lumalakas ang spiritual muscles ninyo para labanan yung ganong bagay. Subukan nyo, mayroong pag-asa. Sapagkat mayroong mga tao na napalaya mula sa ganong pagkaalipin. Hindi ibig sabihin, kayo nasa ganyang kalagayan na wala na kayong pag-asa. Mayroong pag-asa. You can start training yourself. Na later on, masasabi nyo ng routinely and easily, no. Madali nyo nang masasabi. Makikita nyo, ang kailangan lang you get involved yourself into kingdom training. Pero pag hindi, walang way. Walang way para makalabas kayo sa ganyang kalagayan. Panalangin, marami na ako narinig na talagang nanalangin na alisin sa kanila ni Lord ang bagay na yan. Pero wala. Kasi, hindi lang ang panalangin ng solusyon dun eh. Mayroong part tayo na dapat na gawin. Tandaan niyo, may part tayo. Hindi pwede yung panalangin lang. Laging may bahagi ang mananampalataya sa pagbabago ng kanyang sarili. Balikan natin ang mga Eskriba at Pariseo. Sa kanila, hanggat hindi aktual na nakikipagtalik sa isang babaeng hindi nila asawa, kahit hinahayaan nila sa isip nila na mamunga ang kahalayan, okay lang yun. Hanggat hindi sila aktual, yun ang keyword doon, yung aktual. Hanggat hindi aktual na nakikipagtalik sila, matuwid pa rin ang feeling nila. Yun ang katuwiran nila. Yun ang pagiging matuwid ng mga Eskriba at Pariseo. But the Lord says, unless your righteousness exceeds that of the scribes and the Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Ngayon, kung yung aktual na paggawa lang kasalanan ang magdadala sa iyo sa impyerno. Ito yung argumento ng Panginoon sa kanila. Kung yung aktual na paggawa lamang ng kasalanan ang magdadala sa iyo sa impyerno, ang sabi ni Lord, di tanggalin mo yung party na yon.
Tanggalin mo yung parte na yun. Kaya sa verse 29, tingnan niyo, sabi, kung nagiging sanhi ng inyong pagkakasala ang inyong kanang mata, dukutin mo ito at itapon. Ha? Sapagkat mas mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa maitapon ang iyong buong katawan sa impyerno. At kung nagiging sanhi ng iyong pagkakasala ang iyong kanang kamay, putulin mo ito at itapon. Sapagkat mas mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang iyong buong katawan ay mapunta sa impyerno. Pinaparinggan niya rito yung mga Pariseo. Ha? Kung ang pagpunta mo sa impyerno, o kung ang pagpunta sa impyerno ay dahil sa mata mo, dahil sa kamay mo, o maging sa anumang bahagi ng katawan mo, di tanggalin mo yun o putulin mo yun at itapon mo para siguradong mapunta ka sa langit. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Dahil ang mga Pariseo, hanggat hindi sila aktual na gumagawa ng bagay yun, feel nila, matuwid sila, sa heaven sila. Hindi sila pumunta sa impyerno. So, kung ang kamay mo ay nagkakasala, ang mata mo, ang sanhi ng pagkakasala mo, tanggalin mo ang mga ito para sa langit ka pumunta. Yun ang argumento ng Panginoon sa kanila. May pakiramdam ako dito na tinutuyan ng Panginoon ng mga Pariseo. Tinutuyan niya ang mga Pariseo na kanya lamang ginamit yung mata at saka yung kamay bilang halimbawa. Pero marahil at ito sa akin lang to, hindi ko hindi niyo mababasa, hindi niyo maririnig kahit kanino. Ito lang sa akin. Marahil ang sinasabi ng Panginoon dito, kung ang aktual na pangangalo niya ang masama, kung yun ang magdadala sa inyo, sa impyerno, yung aktual na pangangalo niya, at ayaw niyo sa impyerno, putulin niyo ang ari ninyo. Pag ginawa niyo, tiyak yun, mapupunta kayo sa langit. Yun ang parang sinasabi ng Panginoon sa kanila. Dahil ang Panginoon magaling siya mga tuwiran eh. Alam niya kung paano tatakbo ang isip ng mga Pariseo. Para sa kanila, para sa mga Pariseo, hanggat hindi sila pumapatay, kahit na murahin nila, laitin nila ang kapwa nila, matuwid pa rin sila. Hanggat hindi sila aktual na nakikipagtalik, matuwid pa rin sila. Ngayon, kung ang mga ganyan, kung yung aktual lamang ang problema, kung yung aktual na paggawa ng mga bagay na yan ang magdadala sa inyo sa impyerno, di tanggalin niyo ang mga bagay na yan. Dahil sigurado, pag tinanggal niyo mga bagay na yan, hindi kayo mapupunta sa impyerno. Ang galing ng Panginoon no? Ang galing niya magbigay ng argumento. Ang talagang matalino ang Panginoon. So, sa puntong ito, talagang, siyempre, kung ikaw ang Pariseo, anong sasabihin mo sa Panginoon? Yun naman talaga ang problema nila. Yun naman talaga ang paniniwala nila. Hanggat hindi aktual na ginagawa ang isang bagay, hanggat hindi aktual na nakasulat sa kautusan ni Moses, huwag kang papatay, huwag kang mangangalan niya, hanggat hindi mo aktual na ginagawa yan, matuwid ka, yun ang sabi ng mga Pariseo. Pero sabi ng Panginoon, hindi, nasa puso. Nasa puso ang problema. Nasa galit, at saka nasa pagnanasa mo na tingnan ang isang babae para makadama ka ng kahalayan sa kanya. Yun ang kasalanan. Na kapag hindi mo binago yan, na hindi na bago ang puso mo tungkol sa bagay na yan, ikaw ay nananatiling parang Pariseo lamang. Na umiiwas ka lamang sa aktual, pero ang puso mo hindi nababago. Madaling gawin yun. Madaling gawin yun. Na huwag kang gumawa ng aktual, putulin mo ang kamay mo. Dukitin mo ang mata mo. Putulin mo ang ari mo. Lahat. Tanggalin mo, at ikaw ay mapupunta sa langit. Pero alam ng Panginoon, na kahit tanggalin ang kamay, putulin ang kamay, dukitin ang mata, kahit aling parte ng katawan ang tanggalin, nandun pa rin ang kasalanan sapagkat ang kasalanan ay nasa puso ng tao. From the heart comes evil thoughts. Di ba? Yun ang sabi ng Panginoon. Hanggat hindi na-transform, hanggat hindi na nare-renovate yung puso. May nagtanong nga sa akin
Pwede ba daw, can I follow my heart? Pwede daw bang sundin ang puso? Siyempre naman, pwede sundin ang puso. Provided, basta ang puso mo ay nandun sa stage na binabago ito, nire-renovate ito, tinatransform ito ng Panginoon tungo sa kanyang larawan. Dahil kung hindi, dahil kung hindi binabago ng Diyos, wala doon sa stage na binabago niya ang puso mo tungo sa larawan ni Kristo, wala kang pwedeng sundin. Hindi ka pwedeng mamili na susundin ko ba ang Diyos o ang puso ko. Hindi po pwedeng piliin yun. Dahil by default, you are controlled by your evil heart. Yun ka. Dahil ang puso natin ay talagang masama. Inalarawan ng puso natin, masama ang puso ng tao dahil sa kasalanan. Ito ay lubhang napakasama. Kaya ang dapat baguhin ay hindi yung aksyon. Hindi yung pag-iwas doon sa huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya. Hindi yun ang dapat nating iwasan. Kundi ang dapat gawin, baguhin yung puso natin. Sapagkat kapag binago natin yung puso natin, ipinabago natin yan sa Panginoon at ginagampanan natin yung bahagi natin sa pagbabago ng puso natin, sa pamamagitan ng kingdom training, madali natin at routine natin nagagawa, paulit-ulit natin nagagawa na tumatanggi sa kasalanan, madali para sa atin tumanggi sa kasalanan. Sapagkat yun ang puso natin ngayon, yung puso na katulad kay Kristo. So, hindi ka nangangalan niya. Hindi ka pumapatay. What about your heart? Nababago ba yung puso mo? Yun dapat nating tingnan. Nababago ba yung puso ko? So sa temang ito ng but I say to you, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinasabi ng Panginoon sa atin ay yung puso natin, baguhin natin, iayon natin sa puso niya. Kapag ginawa natin yon, solve ang problema natin. Solve ang problema natin. Dahil kapag meron tayong puso na katulad kay Kristo, ang pamumuhay natin katulad na ng kay Kristo. Tayo manalangin. Lord, sa tanghaling ito, thank you sa blessing mo sa amin. Thank you sa puso na binabago mo. At sa mga puso pang babaguhin mo. Thank you rin sa mga taong narito na nais na mabago ang kanilang puso. At patuloy ka na kumilos sa marami pang tao, sa mga kapatiran namin dito. Patuloy ka pang kumilos na baguhin ang puso nila. At sila rin, Panginoon, gawin nila ang kanilang bahagi sa dakilang proyekto na ito ng renovation and transformation of the heart. Na ang puso namin ay mapasayo lamang. Magkaroon kami ng heart for God, a heart for Jesus, and a heart like Jesus. Yun ang gusto namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa tanghaling ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.